Tyrese Haliburton, inaasahang maglalaro sa panimula ng NBA season. Rason kung bakit tinanggihan si Morant na suotin ang number 12 jersey. At Iguodala, may warning sa tambalang Curry at LeBron. Matapos makarating sa NBA Finals noong 2025, bumagsak ang Indiana Pacers sa pinakailalim ng Eastern Conference standings sa sumunod na season. Sa kabila ng napakalaking potensyal na ipinakita nila, nagkaproblema ang lahat sa pinakamasamang pagkakataon na humantong sa kanilang pagbagsak. Isang sitwasyong hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang binabangon. Sa kabutihang palad, unti-unti nang gumaganda ang kalagayan ng Indiana. Kahapon, kinumpirma ng team na ang kanilang star point guard na si Tyrese Haliburton ay inaasahang makakabalik sa opening night sa paparating na season na magtatapos sa kanyang 15 months na pagkawala sa laro bilang isang two-time NBA All-Star. Ayon sa NBA insider na si Chris Haynes, ipinaalam sa akin ng mga source sa liga na lubhang optimistiko ang Pacers na magiging handa si Haliburton para sa unang laro ng season. Ang Achilles injury ay isa sa pinakamabibigat na pinsala sa mundo ng sports at matagal nang kilalang sumisira sa takbo ng mga tanyag na career. Sa nakalipas na 20 years lamang, ilang malalaking pangalan na ang naapektuhan nito, kabilang sina Kevin Durant, Klay Thompson, Damian Lillard at Jason Tatum. Iilan lamang sa kanila ang nakabalik sa dati nilang elite level ng paglalaro, ngunit umaasa si Haliburton na madaragdagan ang listahan ng mga matagumpay na nakabalik bago siya mapinsala. Napakahusay ng naging performance niya na ngayon ay 26 years old. Sa loob ng 73 games noong 2024-2025 season, nagtala siya ng average na 18.6 points, 3.5 rebounds, 9.2 assists, 1.4 steals, at 0.7 blocks kada laro, habang may 47.3% field goal shooting at 38.8% 3-point shooting. Pinangunahan niya ang Pacers tungo sa ika-4 na pwesto sa Eastern Conference at inilapit ang team sa isang panalo na lamang mula sa kampyonato. Napunit niya ang kanyang Achilles tendon sa Game 7 ng Finals na nagdulot ng malaking dagok sa kanyang career at nagpahina sa tsansa ng Pacers na maging title contender sa 2026 season. Inilarawan niya ang insidente bilang isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay bilang atleta, ngunit matapos ang matinding rehabilitasyon, inaasahang ganap na siyang makakabalik bago ang opening night sa Oktubre. Sa kanyang pagbabalik, inaasahang muling magiging playoff contender ang Pacers na pinalakas pa ng mga pangunahing player tulad ni Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith at ng veteranong sentrong si Ivica Zubac. Sa kabuuan, ang pagbabalik ni Haliburton ay maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa Eastern Conference. Maaaring mangapa siya sa mga unang laro habang muling nakukuha ang kanyang ritmo. Ngunit naniniwala kapwa si Haliburton at ang Pacers na kaya nilang maibalik ang kanilang sarili bilang isa sa mga pangunahing championship contenders. Panahon lamang ang makapagsasabi kung mangyayari ito, ngunit napatunayan na niya kung ano ang kaya niyang gawin. Kung makakabalik siya sa 100% kalusugan ngayong season, sapat na iyon upang ituring muli ang Indiana bilang isa sa pinakamapanganib na team sa playoffs. Sa sumunod na balita naman, ang former star ng Grizzlies na si Ja Morant ay nagsisimula ng panibagong yugto sa kanyang career matapos siyang matrade sa Portland Trail Blazers. Siya ay gumugol ng nakaraang 7 taon sa Memphis, kung saan pinangunahan niya ito sa iba't ibang antas ng tagumpay. Ngunit matapos lumala ang sitwasyon ng prangkisa dahil sa ilang malalaking iskandalo, naging halos hindi na maiiwasan ang kanyang pag-alis. Bilang bagong miyembro ng Trail Blazers, nagsisimula si Morant na may malinis na record, kaya maraming fans ang hindi na nagbigay pansin sa pagbabago ng kanyang jersey number mula 12 patungong number 1. Sa katunayan, mas gusto niya sana na ipagpatuloy ang pagsusuot ng kanyang kilalang number 12, ngunit hindi ito pinayagan ng Trail Blazers. Ang dahilan nito ay malamang na may kaugnayan sa isa pang former player ng Blazers na nagsuot din ng naturang numero, si LaMarcus Aldridge. Matapos makipag-usap sa organisasyon, nagpasya siyang lumipat sa number 1. Ayon sa NBA insider na si Jason Quick, may iba ng plano ang organisasyon para sa numerong iyon, sabi ni Morant na tumutukoy kay Aldridge na nagsuot ng number 12. Bagamat hindi na gaanong napag-uusapan ang career ni Aldridge ngayon, minsan siyang naging pangunahing haligi ng Trail Blazers. Sa loob ng 9 na taon niya sa Portland, naging isa siyang palagi ang star player na nagtala ng average na 19.4 points, 8.4 rebounds, 1.9 assists, 0.8 steals,
at 1.0 blocks bawat laro habang nag-shoot ng 48.5% sa field at 27.6% mula sa 3-point line. Bagamat hindi siya nanalo ng kampyonato kasama ang Blazers, palagi niyang naipapasok ang team sa playoffs at naging mahalagang bahagi ng kanilang kultura sa loob ng maraming taon. Bagamat maraming naniniwalang karapat-dapat i-retire ng Portland ang jersey ni LaMarcus Aldridge dahil sa kanyang ambag sa team, may ilang fans na tutol dahil iniwan niya ang team noong 2015 upang lumipat sa San Antonio Spurs. Hindi na niya naabot ang parehong antas ng tagumpay matapos umalis at nagretiro siya noong 2023. May ilan ding nais na ibigay na lamang ang number 12 kay Morant bilang simbolo ng bagong simula. Gayunpaman, nagpasiya ang Blazers na i-retire ang jersey ni Aldridge bilang pagkilala sa kanyang naging pamana sa prangkisa. Para kay Morant, ang layunin ay balang araw ay maabot din ng kanyang number 1 jersey ang parehong karangalan, ngunit hindi ito magiging madali. Dahil sa mga kontrobersiyang bumalot sa kanyang nakaraan, marami pa siyang kailangang patunayan upang maibalik ang tiwala ng publiko. Gayunpaman, handa siyang ituwid ang kanyang landas at lubos na tinatanggap ang bagong oportunidad na ibinigay sa kanya sa Portland. Sa huling balita, mula nang maghiwalay si LeBron ng landas sa Los Angeles Lakers, usap-usapan na ng maraming tao kung saan siya susunod na maglalaro at halos lahat ng posibleng destinasyon ay ibinabato bilang haka-haka. Hindi naman lahat ng team dahil sinabi na ni James na gusto niyang mapunta sa isang team na may tsansang magkampiyon, ngunit halos bawat teams na may pag-asang manalo ng titulo ay nadadamay sa mga usap-usapan. Isa sa mga team na madalas iugnay sa kanya ay ang Golden State Warriors. Nasa kanila si Stephen Curry, isa sa pinakamahuhusay na player sa NBA sa kasalukuyan, at iniulat pa na mismong si Curry ay lumapit kay James upang hikayatin siyang sumali sa Warriors. May ilang dahilan kung bakit maaaring mahirapan siya na tanggihan ang ideya ng paglipat sa Golden State. Ngayon naman, nagbigay ng kanyang opinyon ang former Warriors star na si Andre Iguodala na naniniwalang may posibilidad na sumali si James sa Golden State. Ayon kay Iguodala, magiging napakalakas ng tambalan nina James at Curry. Higit pa rito, naniniwala siyang ipinapakita nito kung gaano kadakila si Curry bilang isa sa pinakamahusay na player ng kanyang henerasyon. Kung handang makipaglaro si James kay Curry hanggang sa isaalang-alang ang paglipat sa Warriors, malaking patunay umano iyon sa antas ng husay ni Curry. Matagal ko nang sinasabi, simula pa noong 2013, na hindi lubos na nauunawaan ng mga tao kung gaano kadakila si Steph. Sabi ni Iguodala kay ESPN reporter Dave McMenamin noong Sabado. Dagdag pa niya, parang sinasabi nito, kung si Curry ay kayang makahikayat ng isa pang pinakamahusay na player ng kanilang henerasyon na maglaro sa kanyang team, ano ang ipinapakita nito tungkol sa kanya? Tungkol naman sa matinding kasabikan sa free agency ni James, masaya si Iguodala sa lahat ng atensyong natatanggap nito. Aniya, karapat-dapat si James sa ganoong atensyon at nakabubuti rin ito para sa sport. Talagang karapat-dapat siya rito. Kahit ang posibilidad o simpleng pag-iisip pa lamang tungkol dito ay sapat na para magbigay ng pananabik, aniya. Ramdam mo talaga ang excitement ng mga fans.